Gusto ko lang pong sabihin ito. I want this one very, very clear to you. Si Don Gonzales po, hindi po contractor. Kami pong pamilyang Gonzales, si Congressman Don Gonzales, since 1993, hindi pa po tayo nakabait sa mundong ito. Siya na po ay isang contractor. I rest my case, Your Honor. Naku, ano na naman ho kayang nalanghap na bawantot na hangin nitong si Senator Erwin Tulfo? Bakit mo pinapalayas ang Chinese Embassy sa Pilipinas? Ano naman bang ginawa nila sa'yo? Anak ng toka, bago mo kami paandaran ng pagiging makabayan mo, patunayan mo muna yung pagiging Pilipino mo, walang yaka. Pag ba umalis ang Chinese Embassy sa Pilipinas, aalis na rin sila sa West Philippine Sea? Gaganda ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Sino ang mas masasaktan pag pinaalis natin ang Chinese Embassy dito at ang pinaalis ng China ang Philippine Embassy sa China? Sinong mas nasasaktan? Ganong karaming OFW, ganong karaming mga manggagawa ng China na nasa Pilipinas para kailanganin nila yung Chinese Embassy na yan. Doon na lang ho sa aspeto ng ating mga manggagawa na nasa ibayong dagat, especially na nasa bansang China, napakalaking dagok ho noon para sa kanila. Mag-isip-isip ka, Rich. Huwag mong idaan sa pasigaw-sigaw mo na yan. Anak ng tokwa. Tandaan ho natin mga kababayan, lahat ng usapin dito idinadaan sa diplomasya. Mantakin nyo, Amerika. Hindi ho niyang piniling makipagbaragan dito si China. Mas pinili nila yung ruta ng diplomasya. Narinig nyo ba ang bansang Amerika na yung Chinese Embassy sa Amerika, paalisin yan? Dahil just sa trade war na yan, paalisin yan. Kinukuha yung mga trabaho ng mga Amerikano, paalisin yan Chinese. Halimbawa na lang, wala ho tayong narinig na gano'n. Kasi yaan ang katangi-tanging pinakamalapit na ugnayan at posibleng maging daan para malutas ang mga hidwaan. Hoy, Eric Sylvester, bago mo kang paandaran ng pagpapanggap mo ng makabayan, patunayan mo muna yung pagiging Pilipino mo, damuho ka. Pero bago yan, share, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusuman sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ano na naman bang iniiyak nitong si Don Gonzales? Sabi ko kesyo hindi raw ho siya kontraktor. I-share niyo ho itong video na to. Gusto ko makaabot ito kay Don Gonzales, ha? Kasi hindi ko siya babanatan dito sa video na to. Ang babanat ho sa kanya dito si Vice Mayor Brens Gonzales. Brens ba nga? Tama ba? Tama. Si Vice Mayor Brens Gonzales. Aurelio Brens Gonzales. Anak ni Don Gonzales. Hindi tayo babalagbag dito kay Don Gonzales. May pagka balat sibuyas yan Yung huling vlogger na bumana dyan, balita ho natin trinabaho din Balita lang natin. Hindi natin alam kung totoo yan. Pero dyan sa pagiging kontraktor ng mama na yan, talagang napakarami hong pera niyan. Ako alam nyo ho, saan ako bilib dyan sa mama na yan. Meron akong nabasang article sa social media. Di ko alam kung gaano ka-accurate to, ha. Di umano! Etong mama na to, na si Aurelio Don Gonzales, yung lupa niya diyan sa Pampanga, sasabihin ko ba dong? O sige, meron siyang issue. Di umano, meron siyang issue. Akala mo, ha? Di umano, meron siyang issue sa farm to market road. Di umano yung mga farm to market road. Di umano. Naloko na, dong. Nabibisto-bisto ka na. Hindi, marami daw naitayo. Ayan, wag na natin anuhin. Marami daw di umanong naitayong farm to market road na kung saan dumadaan sa lupa ni Dong. Di umano, ha? Mga bali-balita yan. Unverified. Kakaya ka, Dong. Anak ng towa, konting delikadesa naman, ang yaman mo na. Hindi ka pa busog? Pambira. Pagkatapos mo naging congressman, anak mo, yung anak mong isa, vice mayor.
Ang walang hiya talaga tong mga to. Oo. Pakinggan mo muna natin tong Kedong tapos pakinggan natin ang anak niya. Gusto ko lang pong sabihin ito. I want Ulitin mo. Gusto ko malakas. Ulitin mo malakas. Pakinggan ka namin. Game. Gusto ko lang pong sabihin ito. Ano? I want this one very, very clear to you. Si Dong Gonzales po, hindi po contractor. Okay, maliwanag ha. Huwag niyo siyang sabihan na kontraktor. Si Dong Gonzales daw hindi kontraktor eh. Pakinggan naman natin ang anak niya. Pambihira niya. Pambihira, oo. Oh, pakinggan natin ang anak niya. Pamilyang Gonzales. Oh, game. Pamilyang Gonzales, si Congressman Dong Gonzales since 1993. Hindi pa po tayo nakabait sa mundong ito. Siya na po ay isang kontraktor. Sinungaling ka. Walang yakang Dong Gonzales ka. Walang yaka. Napakasinungaling mo, Brad. Sinasabi mo, hindi ka kontraktor. 1993 pa lang pala, kontraktor ka na. Ulitin natin. Baka sabihin ng mga kababayan natin dyan, ginugood time ko sila. Anong sabi ni Dong? Gusto ko lang pong sabihin ito. I want this one very, very clear to you. Si Dong Gonzales po, hindi po contractor. Okay, hindi daw kontraktor. Ibig sabihin, congressman na kontraktor. O ano naman ang sabi nitong si Aurelio Brens Gonzales. Ano ba sabi ni Aurelio Brens Gonzales? Pamilyang Gonzales, si Congressman Dong Gonzales since 1993. Hindi pa po tayo nakabait sa mundong ito. Siya na po ay isang kontraktor. I rest my case, Your Honor. Anak mo na nagsasabi mismo na kontraktor ka. 90s pa lang kontraktor ka na, walang yaka sinungaling ka. Kaya kung merong isang congressman na dapat makulong, anak ng Veteran Garapata, dapat yung mama na yan. Pambira ka. Sabi mo hindi ka kontraktor. Sinasabi ng anak mo, 90s pa lang kontraktor ka na. Tama ba yan? Harap-harapan ng anak mo, nagsisinungaling ka. Bastos kang Dong Gonzales ka. O isa pa? Hindi po ako contractor. Oh. Ako po isang mambabatas. Mambabatas. From 2007 hanggang 2013, from 2016 to 2025, at ako po isang legislator. Hanggang ngayon po, hindi po ako contractor. Kaya yung binibintang po sa akin, sa media, another platform, wala po akong alam na contractor na gumawa dyan. Huwag ka magalit sa amin. Hindi naman kami nagbibintang. Ang anak mo mismo ang umaamin na kontraktor ka. Kaulong to. Kami pa sasabihin mong nambibintang. Anak mo naman ang nagkakalat sa mga sikreto mo. Okay ka lang, Dong? Okay ka lang ba? Hindi mga taga-social media nang bibintang sa'yo. Mismong anak mo ang nagsasabi na kontraktor ka. 90s pa lang. 1993, 1996. Pambira. Sinungaling talaga nitong Dong Gonzales na to. In fact, hindi ko po nakikita ng personal si Ed Marie. Nandiyan po si Ed Marie, pero hindi po si Ed Marie ang nakita ko nung bumisita si Secretary Vince Dizon, si Vice Governor Delta, si Mayor, lahat po. Si Mayor Magalong. Brad, anak mo ang nagsasabing kontraktor ka. Bata pa siya, di pa daw siya binabait, kontraktor ka na. Sinungaling to. Ano po, first time ko makita si Ed Marie, yun pala si Ed Marie. My first time. Hindi ko po kakilala. Di ba? Ibang klase ka, Dong. Kaya yung dinadawin po sa akin, medyo malayo po yun. Ang pamilya ko po, totoo po yan. Noong 1984, contractor na po ako. Engineer po ako, civil engineer po ako. O ibig sabihin niya, kontraktor ka. Congressman ka na kontraktor, engineer ka, kontraktor ka. Hindi mo naman pala pinapasinungalingan eh. Kontraktor. Ibig sabihin, congressman na kontraktor. Anak mo mismo, umamin ka na nga, pati anak mo eh. Kung siguro wala kang kinukuha ang proyekto. Pero balita ko merong nagtuloy dyan sa pagiging kontraktor mo na yan. Doon pa lang conflict of interest na. Di umano, pamilya niya rin daw, di umano ang nagtuloy dyan sa business nila na yan. At di ba merong ipinakitang chart na kung saan ang napakaraming layer bago umabot sa kanya.
Pamilya niya ho talaga mga kababayan. Sinong hari ng mga sinong hari ng mga kontraktor dito sa Dito sa distrito ni sa Pampanga? Alam niyo na kung sino 'yan. 1987, may contractor's license na po ako. Hmm. In 1987, naging contractista ako up to 2007. Nung naging congressman na ako ng 2007, hindi na po ako tumontrata. Hindi ikaw. Pero pamilya mo pa rin, pasok pa rin doon. Huwag mo kaming lokohin. Hindi na ikaw. Pero mga pamilya mo pa rin sangkot dyan. Kaya nga ikaw ang isa sa mga binabanata nitong si Boying Rimulya, di ba? Kasi isa ka sa malapit kay Martin Romualdez. Di ba? Isa ka sa malapit doon sa ama ng kakurakutan sa Pilipinas. Hindi. Ang ama kasi si Marcos Jr. Ninong. Ang ama si Marcos Jr. Ninong ho yan. Yan si Martin Romualdez. At isa ho itong si Aurelio Dong Gonzales sa mga tauhan nung isa sa pinakamalapit sa mastermind dito sa kakurakutan sa Pilipinas. Kaya pagkausapang kakurakutan, hindi ho natin pwedeng kaligtaan ang pangalan ni Dong Gonzales dyan. Hindi ko ba alam paano nanalo yung anak niyan. Balita ho natin, natalo yan siya bagay, di ba? Ano pat naging kaalyado nila si George Garcia. O pakinggan naman ho natin ang anak nitong si Dong. Ang pamilyang Gonzales, si Congressman Dong Gonzales since 1993. Hindi pa po tayo nakabait sa 1993. mundong ito. Siya na po ay isang contractor, isa na po siyang general contractor. Ako po bilang isang civil engineer, the reason why I took civil engineering in college is because my father is a civil engineer, he is a contractor. Kaya tayo po ay naging civil engineer, and nung nag-graduate po tayo noong 2018, and when we passed the board exam, itinuloy na po natin yung construction business. Tayo na po ang tumayong presidente ng AD Gonzales. Hindi po sekreto yon, hindi ko po ikinakaila yon na isa po akong contractor at isa po ako civil engineer. Palakpakan natin, kayo naman. Hindi kinakaila at pinagmamalaki ng anak ni Dong Gonzales na siya ang nag-take over sa construction firm ng kanyang ama. AD Construction. Aurelio Dong Construction. Di ba? Siya ang nag-take over. Ngayon sasabihin nitong si Dong Gonzales, ito sasabihin niya. Gusto ko lang pong sabihin ito. I want this one very, very clear to you. Si Dong Gonzales po, hindi po contractor. Palakpakan natin, hindi daw siya contractor. Hindi pa daw ito binabay nangungontrata na tatay niya. Ngayon sinasabi niya, hindi daw siya contractor. Palakpakan. Diba? Kaya meron nung kasabihan yung mga politiko na yan, merong espesye na peso sa impyerno, yung mga walang yung sinungaling na yan. Kung hindi ka contractor, tapos. Hindi siya kung ano pa mang kaparaanan. Anak ng tawa, nung nagpumasa ng bar yung anak mo, siya nag-take over. Di ba? Sinungaling. Dito tayo kay Erich. Pambira, Dong ayusin mo buhay mo. Nako, marami kang pananagutan sa bayan ng Pilipino. Yang mukha na yan, isa yan sa pinaka-coops. Huwag niyong kalimutan mga kababayan. Noong tinatala yung Twadcom, naku, isa yan sa pinaka-coops. Hindi mo natin makakalimutan yan si Dong Gonzales. Kung inaakala mo nakalimutan na namin yung pabalbalan mo dun sa Twadcom, sa Tricom, at sa lahat ng pagbibida mo dyan sa House of Representatives, pues nagkakamali ka, walang yaka. May kaalalagyan ka pag naging presidente si BP Sara. Magpaliwanag ka, di ka kontraktor. Sige. Pag naging presidente si BP Sara, sumagot ka sa korte. Ilabas mo yung mga ebidensya mo na hindi ka kontraktor sa korte. Tapos ang usapan. Sinabi mo, di ka kontraktor, okay, walang problema. Pero sinasabi ng anak mo, 1993 pa lang, kontraktor ka na. Kontraktor na ang magulang niya. Ngayon sinasabi mong hindi, kausapin mo anak mo, Brad. O dito tayo kay Erich Elbister. Mr. President, I rise today in defense of dignity
Oh, matindi to. In defense of dignity. Palakpakan muna natin. In defense of dignity ho ito eh. Pagka in defense of dignity, ibang usapan na ho yan. Our national dignity. Yan. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told Indeed, that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. sira ulo ka pala eh. Ba't nung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, krinitizay si Marcos Jr., pinadala siya sa The Hague, Netherlands. Ito talagang mga to eh. Banal-banalan eh. Banal-banalan. Freedom of speech. Pero nung sila na krinitizay, nagpapakulong sila. Nung krinitizay, nitong si retired General Romeo Pocis, etong si Marcos Jr., ano nangyari sa kanya? Inciting to sedition. Batas militar dito, Brad. Alam mo ba sinasabi mo? Siraulo ba to? O sino pang kinasuhan ng inciting? Ang dami inciting to sedition. Pilipino na ang nagkikriticize kay Marcos Jr. na kakasuhan ng inciting to sedition. Ano pa kaya yung banya? Hindi ko pinagtatanggol ang China dito. Yan si Tariela, isa pang palsipikado yan. Gusto nating magkaroon ng maayos na diplomasya, mambababoy ka na ganun. Alam nyo naman na talagang ano ho nila yan, ginojos nila yan si Xi, di ba? Talagang pagka kinanti mo yung ano niyan, talagang pangalan pa lang ng bansa, bansa nila, Communist Party of China. Di ba? Bira. Get the out. Wow, mahilig kayong gumamit ng ganyan eh. Forget vice chairperson ka ng Blue Ribbon Committee. May pa FF out ka na rin ngayon. Walang iyang to. Sino gumawa ng speech mo? Nag-brainstorming kayo ni Ping Lacson? Nung ginagawa mo yan? Get the F out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Yes. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, Grabe ang laking kaguluhan ng ginawa ni Tariela, no? Sa tingin niyo ba sa ginagawa ni Tariela na yan nakakatulong ho siya sa ating bansa? Ano na ho ito? Patutsadahan na ho ito ng official sa official eh. Di ba? Ibang klase ho. Yung napapaisip tayo, yung kayang mga taga-Taiwan, taga-Vietnam, ganun ho kaya, yung kayang pambababoy na ginawa nitong si Tariela, ginawa ng mga official nila doon sa mga bansa na yon, yung ginawa ni Tariela diyan sa China. Kasi kahit na meron silang girian, walang nangyayaring ganito eh. Ito, lakas loob na magpalaya sa China, porket Amerikano naman. Lunya ka, Eric Sylvester ha? you do not have the moral authority Yan. to lecture Filipinos about freedom of speech. Pilipino ka ba, Brad? Pilipino ka ba? Sagot! Hindi ka Pilipino. Nagkapasaporte ka nga ng Amerika eh. Kinuha na lang sa'yo ulit. Pambihira pagkatapos mong winaksi-waksi. Ngayon, senator ka na. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. Siraulo ka ba? Marcos Rizal nga lang nakakasuha ng inciting to sedition eh. Anong freedom of speech? Freedom of speech yung nagsasabi nitong unggoy na to. Hoy, Erich, buksan mo mata mo. Karamihan ng mga nagsasalita labang kay Marcos Jr. ngayon, kinakasuhan. Mula kay Congress Miao, Leandro Leviste, General Pocis, sino pa? Pastor Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron pang isang kinasuhan eh.
Etong, sino pa kasing inciting to sedition pinagkakasuhan nitong mga siraulo na to? Bago ka magsalita ng freedom of speech, yung pagsasalita lang, paglalabas ng saloobin sa administrasyon, na-inciting to sedition yung ating mga kababayan. Mas marahas pa ang pulisiya ng administrasyon na to diyan sa bansang China, sa tingin ho natin. O kung ano man magkalibel. De facto martial law nga, sabi nitong si Congressman na Leviste. Etong mga to, kakampi ni Marcos Jr., kaya lahat ng sabihin ng mga yan, siyempre, ayon sa naratibo ng mga siraulo. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They Sa pagpapakita ng mga ganong klaseng larawan ni Xi, dinidepensahan natin ang ating soberenya. Siraulo ka pala eh. Sa pagpapakita ng mga ganong klaseng larawan, pagdepensa yon ng ating soberenya, Rick Sylvester. Kung ganun pala, palitan na lang natin ang ating mga profile pics sa ating mga social media accounts. Lagay natin yung mga larawan na ginamit nitong si Commodore Tariela. Ganun pala ang definition nitong si Eric Sylvester ng pagdepensa sa ating soberenya. Palakpakan ho natin ng napakatalino na senador. Akala ganun na ba talaga? Yan ang problema. Yung mga nagmamataas, binabagsak. Yung mga nagpapakababa, tinataas. Tayo kasi naniniwala sa kasabihan na yan. Naniniwala tayo dyan. Yung mga mayayabang, binabagsak yan. Yung mga nagpapakababa, tinataas naman yan. Tayo talaga yung kasabihan na yan, napatunayan ho natin yan. Sa ginagawa ho natin na yan, pagmamataas sa China, akala mo naman kawalan tayo sa kanila. Hindi ho tayo kawalan sa kanila. Dumilang ho tayo sa kuko dito sa mga Chinese na to. Diba? Dumilang tayo sa kuko. Pagka, kunyari, nagsuluyan tayo ng kandila, yung kanilang embassy, pinauwi natin. Yung embassy natin, pinauwi nila. Sinong mas masasaktan? Yung mga OFW sa mainland China, anong gagawin nila? Diyan sa Macau, diyan sa mainland China, anong gagawin nila sa administrasyon na to? Pauulanan ka ng mura, Eric Sylvester, baka akala mo. Yun na nga lang ang katangi-tanging lugar na pwedeng magreklamo, manghingi ng tulong ang ating mga kababayang OFW dyan sa bansa na yan. Pagka nagkahindot-hindot dahil sa mga kayabangan mo na yan, pambihira, ang daming mapeperwisyong pamilyang Pilipino. Okay lang sana kung umuwi sila dito, merong trabaho eh. Anong ipapakain mo sila sa kanila, yung mga kahambugan mo? Ulo to spoke as public servants of a democratic republic. They are correct. And the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. O anong kaibahan ng bansang China sa Pilipinas? Yung mga kritiko kinukulong. Si Pastor Kibuloy, ano ba yan? Di ba yung kritiko? Si General Poques hindi kritiko? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi kritiko? Di ba? Ano nangyayari sa kanila? Sa social media, anong ginagawa sa mga vlogger? Pinapatawag sa House of Representatives. Bakit? Hindi ayon yung mga sinasabi nila sa administrasyon. Raulo. Kala mo naman yung absolute talaga yung freedom of speech natin. Pagka binanggit mo, BBM resign, nako, sisilipin ka na ni John Vic Remulla. Bawal yan, inciting to sedition. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol. Anong kaibahan sa Pilipinas? Sagot! Mainstream media, bayad lahat. Naratibo ng Malacanang ang ibinibida sa kanilang mga stasyon.
Nagpaandar na naman to si Erich, oo. Isolin nyo na nga to sa Amerika, pambihira, oo. Wala tayong kinakampihan dito. Pero sa pagpasok ng administrasyon na to, sa estratehiyang ginagawa nila, kaugnay dyan sa ating sigalot sa West Philippine Sea, hindi epektibo. Imbis na ma-de-escalate, lalong nag-e-escalate ang problema. Ang resulta, mas nahihirapan yung ating mga mangingisda. Paalisin natin ang embassy nila. Go ahead, walang problema. Kung yan ang desisyon nitong si President Erich, so be it. Tingnan natin yung mga kababayan natin sa mainland, kung di kayo pagmumurahin, pag nagkataon na wala na silang matakbuhan na malapit na Philippine Embassy doon. Huwag na natin pag-usapan yung West Philippine Sea. Doon na muna tayo sa ating mga OFW. Yun kasi ang pinakamalapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Karamihan, ilang percent ba yung ekonomiya natin na nakarely dyan sa mga bagong bayani kung tawagin. At ito namang uror na to, pinapasuoli ang Chinese Embassy, pinapaalis, pinapalayas. Ikaw ang bumalik ng Amerika. Di ka namin kailangan dito. Tulad po nangyayari doon sa Hong Kong kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Teka lang, mapanggang sa ngayon hindi pa rin na-establish yan. Gaano kalaki? Di ba? Alin doon? Pati ba yung mga kinakamkam ng Vietnam, Taiwan, Malaysia, Thailand, pati ba yun atin? Kasi doon sa huling pagkakacheck ko, hindi lang China yung mga kaalitan natin dyan sa mga coral reefs na yan. Walang ano dyan. Kung meron ng island dyan, mga artificial yan. Diba? Pagka maglo-low tide, lalabas yung bato. Pagka mag-high tide, mawawala yan. Ibang klase talaga tong si Erich. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. No, no, no. We do not take lessons No, in no, democracy from a Yeah. government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, Lundagan. Naglulundagan. Naglulundagan yung mga gustong maging presidente sa 2020. Akala naman niya sa isang speech niya na to, mai-inlove sa kanya sambayan ng Pilipinas. Uror. Ayusin mo, Brad. Laki pa mo ng bunganga mo. our terms, Mr. President. Respect is not demanded. It is earned. Yan. And it is mutual. It is earned. Palibhasa, pati dito sa naratibo na to, nakikita namin yung pagiging Amerikano mo. Kanya ka. If you want respect from Filipinos, then respect our O Constitution. teka lang ha, para sa mga China, taga-China, hindi buo sambayan ng Pilipino rin representa nitong Amerikano na to ha. Hindi sambayan ng Pilipino. Hindi ko alam kung anong trip nito, kung anong nasinggot na mabantot na hangin nito bago siya magsalita dyan sa Senado. Hindi lahat ng Pilipino mga siraulo, okay? Meron mga Pilipino na alam nila kung paano resolbahin yung sigalot na yan dyan sa West Philippine Sea. Hindi natin sinasabi na alam natin kung paano resolbahin. Pero base sa ginagawa ng administrasyon na to, hindi pagre-resolba ang ginagawa nila. Pag-escalate sa problema, okay? Hindi namin tagapagsalita tong Amerikano na to. Hindi amin to. Sa ano to? Sa Amerika to. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Okay ka na. Okay ka na, Erich. O, palakpakan natin si Erich.
Ang tagalo niyang, sa tingin ko, nakaharap pa siya sa salamin dyan habang dinideliver niya, pinapractice niya yung kanyang speech. Yung hand gesture niya, yung body language niya, yung pagiging bargas-bargas niya, di ba? Gasalita nila yung bargas-bargas na yun, di ba? Talagang isinabuhay niya yung pagiging Erwin Tulfo niya dyan eh. Di ba? Pero pagdating sa issue ng mga maanumalyang flood control, meme. Di makakana. Hindi niya ma-call out si Martin Romualdez kasi amo niya, di ba? Kasama mo pa siya nag-i-inspection ng itlog dati, di ba? Di ba nagsusukatan pa kayo ng itlog nun kung alin yung sinong mas malaki ang hawak? Lang nga ka, Eric. Kala ko pa naman ang bigat na ng bitaw mo. Ang bihira ampaw naman pala. Bago mo kami pabidahan, ganito na lang, Eric, ha? Magdiretsahan tayo. Kung gusto mo kami papaniwalaan na talagang para sa sambayan ng Pilipino ang ginagawa mo, i-call out mo muna yung mga mastermind dyan sa issue ng mga maanumalyang flood control. Yan. Pagkatapos yan, saka tayo mag-usap. Kung di mo ma-call out si Martin Romualdez at si Marcos Jr., itikom mo yung bunganga mo at manahimik ka sa Senado dahil di nakakabilib ang ginagawa mo. Diba? Isiper mo yung bunganga mo at manahimik ka. Okay? Pambira, oo, porket Amerikano, angas-angas na bumanat sa China. Palibasang nagka-passport ka ng Amerika, kami hanggang Pilipinas lang, ikaw hanggang Amerika, ang angas-angas mong bumanat-banat ng ganyan. Pambihira talaga tong Amerikano na to. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin. Hindi ko tayo pro-China dito. Ang sinasabi natin dito sa PH Update, ang approach ng administrasyon ni Bangag pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea, hindi epektibo. Okay? Hindi epektibo. Paano nating nasabing hindi epektibo? Nung panahon ni Tatay Digong, nakakapunta-punta na dyan sa West Philippine Sea ang mga ngisda natin. Pagpasok ng mga siraulo at mga adik, wala na naman. Hindi na naman makaporma yung ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Alin ang epektibo? Doon sa natugunan ng hinaing ng mga Pilipino na makapasok at makapangisda dyan sa ating exclusive economic zone, o dito sa administrasyon na to na wala nang ginawa kundi magpropaganda at magsigasigaan sa Senado yung mga Amerikanong senador. Nasasaktan dyan pagka tinatawag na Amerikano eh. Nagkapasaporte ka dati, di ba? Amerika. Pambira, oo. Sinasabi natin eh. Bago mo kami banatan ng ganyan, call out mo si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Saka tayo mag-usap sa pagiging makabayan mo. Okay? So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Palakpakan ho natin ang anak ni Dong Gonzales. Pahamak ka, Brad. Sa tingin ko, batok at sipa nga abutan nitong bata na to, nitong si Brenzy Gonzales, tatay niya mamaya.